Ilagay ko ho muna sa konteksto ngayon, sir, ano po, na nasunod na po ng wage board yung proseso, no? Kumbaga, doon ho ako sa presumption of regularity, no? Nasunod nila yung Opo. proseso, nag-publish na po sila, and effective na po ito July 25, yung first tranche po na 60 pesos. Okay. So, Opo, opo. kung hindi kayo pakikinggan doon sa sinasabi nyo na sandali lang, hindi dumaan yan sa due process at may mga nilabag na panuntunan po yung wage board, ano ba effect nito ngayon? Dito po sa ekonomiya natin, sa inflation, pwede ho ba ninyong ipaliwanag po sa simpleng mamamaraan? Magkakaroon po ng tinatawag nating wage price spiral dyan. And that's why ang miski na ang Bangko Sentral ay nabahala sa napakalaking pagtaas. Historic nga ang sa words ni Secretary Tolentino, no? So magkakaroon, ipapasa to pihado ng mga ating mga businesses sa either consumer. So magkakaroon ng wage price spiral. Pag tumaas yung inflation, ayan na naman, magkakaroon naman increased wage demands, etc. So una is tataas ang inflation. Pangalawa is that mga small business natin ngayon, mga maliliit na restaurants, for example, maliliit na grocery stores, yan tatamaan, no? So ang maaring maging epekto niyan is that magkakaroon ng less employment, considering also na employment and unemployment natin napakataas na, mga 9 million Filipinos, no? So hindi sila makikinabang dito sa pagtaas ng sweldo. So sila ay mas mahihirapan sa pagtaas ng inflation sa presyo ng mga bilihin. So pangatlo, maaring ang central bank ay taas pa ang interest rate. Tinaas na nga nila because of inflation, so tataas pa. Ang problema pa rin dito is that alam nyo, ang langis, flexible po, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Pero itong mandated wage increase, sticky po yan. Hindi na po pwedeng bumaba yan. Miski na bumaba ang presyo ng mga langis at iba pang produkto, ang wages hindi po bababa. So, ang mapiperwisyo po niyan ang ating mahihirap kasi tataas po ang inflation kung masyadong mataas. That's why ang hinihingi namin sana merong consensus among all the three at magkaroon pa ng consultation. Pero ang sinasabi mo mga ako, itutuloy nila, well, ang problema dyan is magkakaroon ng masasakta ng ekonomiya natin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.